Magandang hapon Pilipinas at sa lahat po ng mga viewers natin all over the world. Magandang hapon sa inyong lahat. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang official statement ni VP Sara tungkol po sa naisampang kaso o impeachment laban sa kanya. Kung saan dito binatikos ni VP Sara si Risa Hontiveros dahil nais na ma-impeach ni Risa Hontiveros ang ating Vice President. Ganun na nagpahayag siya na siya ay may interest na tumakbo sa 2028 for President. Kung ikaw ay nagnanais na maging President at gusto mong i-impeach si VP Sara, hindi ka ba nahihiya niyan? Obvious na gusto mong umangat, pero para kang makaangat, tatapakan mo ang isang tao. Nawalan na yata ng kahihiyan, naubusan na yata ng kahihiyan ang senadorang ito. At binatikos din ni VP Sara si PBBM, kung saan bagsak ang ekonomiya, naghihirap ang taong bayan dahil sa kanyang kapabayaan at bisyo. So, ibabahagi ko lang po sa inyo ang statement ni VP Sara at panoorin nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensya magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit nasa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Ayun! Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Tama! Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Tama! Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa.
Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Okay. Sa totoo lang po, napakahirap ng laban ni BP Sara dito. Kasama na yung pamilya Duterte. Napakahirap. Demonyo ang mga kalaban ng mga Duterte. Talagang hindi siya pauupuin. Gagawin ang lahat para hindi siya maupo sa 2028. Dahil marami silang kademonyuhan na ginawa sa korupsyon na lang. Ang daming politiko, lalo na sa Congress, mga congressman, napakadaming magnanakaw. At ang daming ginawa na paglabag, pagnanakaw ni PBBM. Para hindi siya balikan, no? Hindi siya kasuhan, hindi siya makulong pag siya ay bumaba na. Ang tanging naiisip nila na paraan, dapat kaalyado nila ang susunod na uupo. Para hindi sila kasuhan, para hindi sila iharas or para hindi sila kasuhan at yung pera nila, yung assets nila, yung wealth nila ay hindi ma-freeze. Alam nyo yon? Yun po talaga ang gagawin nila. At eto nga si Risa Hontiveros, kung hindi pa naman napakakapal ng mukha, gusto mong ma-impeach si BP Sara, tapos ngayon nagpapahayag ka na interesado kang tumakbo sa 2028 presidential election. Ibig sabihin, gusto mong manalo, gusto mong magpresidente, pero ayaw mong lumaban ng patas kay BP Sara. Gusto mo ma-disqualified siya sa pamamagitan ng impeachment. Obvious na obvious. Obvious na obvious, ginagamit ninyo ang inyong kapangyarihan. Anong tawag dyan? Abusado. Paano kung ikaw ang naging presidente? Mas lalong magiging abusado ka kapag meron ka ng kapangyarihan. At ano ba ang nagawa mo, Risa Hontiveros? Isa-isahin nga natin. Sabihin mo nga kung ano yung mga nagawa mo. Hindi ba't ikaw ang leader ng akbayan? At itong akbayan ay komunista na rally ng rally. Hindi ba ikaw ang leader? Ano nagawa ng akbayan? Meron bang nagawa ang akbayan? Yung mga akbayan party list na congressman, ano nagawa nila? Puro pamumulitika. Wala naman silang mga programa. Ay lahat yan. Yung mga komunista party list. Gagamitin nila, kunyari, yung teacher, yung kabataan. Gagamitin nila. Pero, meron ba silang programa sa kabataan? May programa ba sila sa mga teacher? Ang alam ko, kinikikilan pa nila yung mga teacher eh. Dati, nahinto na yan dahil binulgar yan noong laya pa si Kibuloy sa SMNI. Mayroon pang SMNI. Binulgar nila ka Eric yan. Kalain mo nangungulekta sa mga teacher? Para siguro binobola nila na meron silang ipaglalaban, nangungulekta sa mga teacher. Imbis na meron silang programang magawa dahil sa mga teacher, dahil may mga pondo naman sila na nakukuha sa House of Representatives. Kita niyo yung kademonyuhan ng mga komunista na yan. Tapos, mayroon pa rin nakikinig, mayroon pa rin napapaniwala, especially sa mga malalaking eskwelahan, like Ateneo, Lasal, no? UP. Hindi po ito madali, mahirap po na laban talaga ito ng mga Duterte. At dito, ito yung parang huling
pagkakataon nila para ma-impeach si VP Sara. Dahil sa 2027, malabo na. Nagpopormahan na po ang lahat ng politiko para sa 2028 election. Sana malampasan po ito ng mga Duterte, especially si VP Sara. Sana hindi manaig ang kademonyuhan ng mga kalaban. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagsuporta. See you po next time. Bye-bye!